Walang nakikitang rason ng Health Department para magdeklara ng outbreak dahil sa superflu. Ang dapat daw na paghandaan ngayon ang tumataas na kaso ng tigdas. Nakatutok si Bernadette Reyes. Siksikang jeep, tren at bus ang sinasakyan ni Sofia papunta sa kanyang on-the-job training. Dahil marami nakakasalumuhang may ubo o sipon, lagi siyang naka-face mask. Ako na lang po yung iiwas. Kasi wala rin po silang cover ng mask. Tapos minsan, yung biglaan na ulang. Marami po kaming matatanda sa bahay. Pag nagkasakit po yung isa, hawaan na po talaga lahat. Si Lola Belen naman, bukod sa face mask, panay alcohol tuwing hahawak ng pera. May inuubo, may sinisip-on, yan. Kaya nagsusuot ng mask lang. Kaya nag-alcohol, ang nagugas ng kamay. Naglabas ang Department of Health ng datos pero hindi pa kasama ang mula December 28 hanggang ngayong araw. Ayon sa DOH, mahigit 180,000 ang naitalang may malatrang kasong sakit mula January 1 to December 27 noong nakaraang taon. Bahagyang mas mataas sa tinamaan niyan sa parehong panahon noong 2024. Pero 63 lang o wala pang 1% ang superflu o subclade K na ayon sa DOH ay gumaling ng lahat. Bumaba naman ang mga may malalang pulmonya o yung tinatawag na severe acute respiratory infection. At sa mga ito, 14 lang ang superflu. There is no cause for an outbreak. Ang bilang po natin, 1% lamang ang pinagkaiba kumpara sa 2024 dun sa malatrang kasong sakit. Tapos yun pang pulmonya, bumaba pa nga ng 19%. Kasama po ito sa tinatawag na seasonal occurrence o yung panapanahon. Pag nag-iba ang temperatura ng hangin, yung humidity na dadamay, yung dami ng tubig sa hangin. At pag nangyari yun, maaaring mangangati yung ilong natin, ang ating lalamunan sumasakit at yung iba sa atin nagkakaroon ng sipon. Sa kabila ng mga naitalang kaso ng superflu o subclade case sa bansa, ayon sa DOH, walang dahilan para magdeklara ng outbreak. Pero dahil may pagkakahalin tulad ng sintomas nito sa malatrang kasong sakit, may mga paraan para makaiwas na magkasakit. Kumain ng masustansya, ugaling maghugas ng kamay, magkaroon ng sapat na pahinga, at maaaring magsuot ng face mask kung pupunta sa matataong lugar. Ang mas kinababahala ngayon ng Health Department ay ang tumataas na kaso ng measles sa bansa. Ang measles ay nakamamatay. Ang superflu, hindi. Ang measles ay airborne. Ang superflu, hindi naman yan lumilipad sa hangin masyado, siguro close contact lang siya kapag naghawakan. Pero sa measles, sa bawat isang bata na may measles na pumunta sa maraming batang hindi bakunado, mula 16 hanggang 18 ang pwedeng mahawaan. Pero ang measles ay may bakuna. Wala pa ring inilabas na tala mula December 28 hanggang ngayong araw. Pero mula January 1 hanggang December 27 ng 2025, umabot yan sa mahigit 5,000. Mas mataas na mahigit 30% kumpara sa nagkatigdas sa parehong panahon noong 2024. Kaya naman sa January 19, sisimulan na ng DOH ang Measles Rubella Supplemental Immunization Activity sa Mindanao para sa Phase 1. Gagawin naman ang Phase 2 sa Hunyo sa Visayas at Luzon. Tuloy rin ang routine immunization sa mga health centers o sa mga bukas center ng DOH. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.